Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ito na naman ang inyong lingkod sa palatuntunang liwanag at mga sagot katoliko. Kasama pa din ang ating mga kasamang radyoman sa technical side, kasamang radyoman Tax Ilumba, kasamang radyoman Tani Luod, at huwag nating kakalimutan ang ating paunang paggalang sa Ama ng ating istasyon, ang ating station manager, kasamang radyoman Edgar Dagumo, of course, no? With the whole, staff ng RMN Dipolog, hindi na lang natin papangalanan sila lahat. Okay, no? At of course, ang ating ama, ng ating Diocese of Dipolog, huwag din nating kalimutan, no, ang ating paggalang sa kanya. Most Reverend Severo Cairmari, kasama ang buong kaparian ng Diocese of Dipolog. Ating paggalang sa kanilang lahat. At sa inyong mga nakikinig ngayon sa Radio Bot AM FM, sa RMN Dipolog, aking paggalang sa inyong lahat, mga Katoliko man o hindi mga Katoliko, no? Dapat akong gagalang sa inyo. Happy Lord's Day dahil linggo ngayon. Okay? At ngayon, buwan ng Nobyembre na. Buwan ng Nobyembre na. So, ang ating pag-usapan ngayon ang tungkol sa authority ng simbahang Katoliko at sa paksang yung mga celebration natin, no? Katulad sa yung ginunita natin ang araw ng mga santo at araw ng mga kaluluwa. Yung mga kaluluwa nating nasa purgatory. Mapag-usapan din natin ang purgatory ngayon. Okay. Now, mga kapatid at mga magulang, siguro, may nakausap kayo o may nabasa kayong komento, no, sa social media o Facebook na bakit mag-celebrate ng All Saints Day at All Souls Day ang mga Katoliko. Wala naman ito sa Biblia. May maraming practices tayo mga Katoliko na talagang inamin natin na hindi ang lahat nito mababasa sa Biblia. May mabasa at meron ding hindi. Bakit ganon? Dahil hindi naman tayo, no? Tayo mga Katoliko, hindi naman tayo sola scriptura o Bible alone. Tandaan ang ating paniniwala, no, sa Roman Catholic religion, no? Ang ating paniniwala hindi lang nakabase sa mga nasulat sa Biblia. Hindi aral Katoliko ang sola scriptura o Bible alone. Ang aral Katoliko, binase ito sa Biblia, pero hindi lang Biblia,
Kung hindi mabasa sa Biblia, ito ay matatagpuan natin sa yung tinatawag nating tradisyon. Christian tradition na hindi na nasulat. At kung hindi rin sa dalawa, sa Biblia at yung sa Christian tradition na mula pa sa panahon ng mga apostol na hindi na nasulat, kung hindi natin makikita diyan, nakasalalay din tayo sa yung tinawag nating teaching authority ng mga spiritual leaders natin, yung mga obispo. Yung tinatawag nating magisterium. Dahil hindi naman kasi lahat explicit sa Biblia. Oh. Hindi pinangaral ng Panginoong Jesucristo at mga apostol na lahat mababasa sa Biblia. No? Magtanong ako sa inyo, yung mga naniniwala sa Sola Scriptura o Bible alone, may talata ba sa Biblia na si Kristo at mga apostol nangangaral na lahat babasahin sa Biblia? Nangangaral ba ang mga apostol na ang lahat na katotohanan mababasa sa Biblia? Wala pong ganong mababasa sa Biblia, mga kapatid at mga magulang. No? Tandaan natin na tayong mga Kristiyano mga Katoliko, naniniwala tayo na sa New Covenant Kingdom of God, itong simbahan o iglesia, no? Okay. Nakabase tayo sa Gospel of Jesus Christ. Tandaan, no? May kaibahan ang Gospel of Jesus Christ kung ikumpara natin ito sa old religion, yung Jewish religion, di ba? Patunay natin na may kaibahan dahil yung naparito si Kristo, nang nangangaral siya, binatiko siya. Hindi nag-agree. Hindi nakikiisa yung mga believers sa old religion, na Jewish religion, hindi nag-agree sa mga tinuro ng Panginoong Jesucristo. Dahil iba kasi yung tinuro ni Kristo. Pero hindi ibig sabihin na lahat iba. Dahil may tinuro naman si Kristo. May mga batas naman na yung tinatawag nating moral. No? Halimbawa, yung huwag magnakaw. No? Yung pinagbawal ang adultery. Huwag magnakaw, huwag kang papatay. Yung mga ganong mga pagbabawal nasa Old Testament at ganon din naman sa New Testament. Pero hindi lahat. Hindi lahat. Dahil ang batas kasi, may batas moral, may batas din ceremonial, meron pang disciplinary. Ang hindi baguhin na batas yung yung moral. Pero yung mga ceremonial, disciplinary, pwede itong baguhin, no? Sa authority ng kung sino man ang nasa authority. Di ba? Sa gospel ngayon, kanina nagsimba ako, no? Sa First Mass sa Cathedral, presided by Reverend Father Ruin Salvo, no? Tinalakay niya ito. Itong authority ng simbahan. Kung sino ang nasa authority, talagang pakinggan natin ang mga aral nito. Nasulat man o hindi. Nasulat man o hindi. Hindi sinabi ni Kristo na yung nasulat lang na tinuro nila ang sundin ninyo. Anong sinabi, no, sa yung sa gospel na binasa ngayon ng ating pare, no, sa misa. Yung Matthew chapter 23 verse 1 up to, kung hindi ako nakalimot, yung 11, 12? Di ba? May sinabi ang Panginoong Jesucristo na yung nasa authority, halimbawa, no, yung tinukoy niyang authority sa Jewish religion, yung mga teachers of the law, Pharisees, no, yung mga mahusay sa batas. Sila ang authority sa relihiyon na iyon. At hindi niya sinabing hindi sundin ang kanilang tinuturo. Ang sabi ni Kristo, sundin ang kanilang mga tinuro dahil sila ang authority sa relihiyon na iyon. Di ba?
Pero may karugtong na salita ang Panginoong Kristo. Sabi niya, huwag lang sundin ang kanilang mga gawa dahil hindi nila sinusunod yung mga pinangaral nila. Ibig sabihin, magaling lang sa salita. Okay, tama ang mga ipinangaral. Pero, ano ang pero? Hindi nila nasunod yung pinangaral nila. No? Ito ang punto natin sa palatuntunan ngayon, na kung sino man ang nasa authority, makinig tayo sa ipinangaral. Dahil guided by the Holy Spirit ang totoong simbahan. Di ba? Napadala ang Holy Spirit na mag-guide sa simbahan ng Diyos dito sa mundo sa noong Pentecostes pa. Kaya makaasa tayo pagdating sa aral, so faith at morals, dapat tayong susunod sa ating relihiyon. Di ba? Pero hindi na yung relihiyon noon dahil wala na yun. Yung relihiyon sa matandang tipan, pinahiwatig ng Panginoong Kristo at pinahiwatig din ni Apostol Pablo sa aklat ng Kolosas, no? Yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colossians, chapter 2, verse 14 to 17. Na yung tinapos ni Kristo sa krus yung pinahiwatig niyang old religion. Hindi ko sinabing giniba. Okay, dahil authoritative din yung old religion. Kasi paniniwala kasi ito. Pero hindi katulad ang old religion, ang Jewish religion at Christian religion. Tandaan ninyo iyan, mga kapatid at mga magulang, no? Yung old religion, dapat matupad iyon sa terminong binding iyon, no? Yung old religion, di ba, yung Jewish religion, binding iyon sa panahon ni Kristo. Panahon ni Moises, panahon nila noon ni King David, yung mga propeta noon sa matandang tipan, yun, binding iyon. Pero nahati din sa, kung hindi ako nagkakamali at nakalimot, yung old religion, nahati din iyon sa, kung hindi ako nakalimot, no, sa dalawa. Dahil yung panahon ni Abraham, Noe, tinawag natin iyon na patriarchal religion. Patriarchal religion. Yung panahon ni Abraham at Noe. At pagdating ni Moises, doon na nagsisimula yung tinatawag nating Jewish religion. Pero pwede nating isahin ito. Pero i-distinguish lang natin yung ano ang kaibahan. Yung sa panahon ni Abraham at Noe. Dahil nagsimula ang Jewish religion sa panahon ni Moises. At saka hanggang sa dumating si Kristo na sinimula niya yung tinawag nating Christian religion, yung relihiyon na pangbuong mundo. Kaya nga tinawag na universal o Catholic. Dahil yung variant word sa universal, Catholic. Yung ginamit na salita ni Saint Ignatius of Antioch, yung ikatlong obispo ng Antioch na disipulo ni Apostol Juan. Na sa sulat niya sa mga taga-Smyrnians, tinawag niyang universal o Catholic. Catholic talaga yung ginamit niyang salita, no? Tinawag niyang Catholic ang relihiyon na sinimula ni Kristo. Merong ibang nagsasabi na hindi daw relihiyon yung sinimula ni Kristo na simbahan o iglesia. Mali iyon, no? Wala pong ganung aral sa Biblia na hindi relihiyon yung sinimula ni Kristo, no? At ito ay pinahiwatig pa na talagang relihiyon ito, no? Basahin niyo ang James chapter 1 verse 17 kung hindi ako nagkakamali sa pag-alala sa bersikulo.
Kung nagkamali ako, basta basahin ninyo ang sulat ni Saint James, Santiago. Chapter 1 verse 17 kung hindi ako nakalimot. Tingnan ninyo, no? Yung sinabi niya na yung pure daw, yung pure o walang dungis na relihiyon. Ito sabi ni ni James. Pure, walang dungis na relihiyon. At si Pablo din, may nasabi din siyang relihiyon din ang sinamahan nila, no? Pero hindi yan ating paksa ngayon, pero isinama natin dahil napag-usapan natin kasi. Di ba? So wag kayong maniwala sa mga ngaral na nangangaral na hindi daw relihiyon ang Christianity. No, walang ganung aral sa Biblia na hindi relihiyon ang Christianity, no? Actually, kung alam ninyo ang root word sa salitang religion, talagang hindi kayo mag-agree sa mga ngaral na nagsasabing hindi relihiyon yung sinimula ni Kristo, no? Dahil, no, kung alam natin ang root word ng salitang religion, ano ba ang root word ng salitang religion, no? Ang salitang religion galing sa salitang Latin na religare. Religare. Ano ba yung religare? Yung to bind back. Pagtali. Ibalik tayo o itali tayo muli sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng salitang religion. Ibalik tayo sa Diyos. Meron pang ibang term na dapat nating i-explain ito. Pero sa natandaan ko lang, yung to bind back. Ibig sabihin, itali tayo sa Diyos muli dahil nalayo tayo. Yun ang ibig sabihin sa salitang religion. Pero sa dictionary, ang meaning, yung yung group or a group of persons na may paniniwala. Yan. Pero ang religion, kung ating alamin yung ano talaga ang exact na meaning ng salitang religion, iyon. Ang salitang religion, ibig sabihin, ibalik tayo sa Diyos. Itali tayo muli sa Diyos dahil, nakawala tayo Nalayo tayo sa Diyos, so dapat itali tayo. Dapat maisa muli tayo sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng salitang religion. So kung hindi tayo mabalik sa Diyos, hindi tayo matali muli sa Diyos, paano tayo maligtas? Di ba? So huwag kayong maniniwala na sa mga ngaral na nagsasabing hindi religion ang Christianity, no? Dahil sa tamang kahulugan ng salitang religion, talagang dapat tayo marelihiyon. Dahil ang ibig sabihin ng salitang religion, dapat tayong maibalik sa Diyos kung tayo'y nalayo sa Diyos. Nalayo naman tayo sa pamamagitan ng kasalanan, di ba? So, puntahan natin yung mga celebration natin. Inamin natin, no? Tinanggap natin ang komento ng ibang mga commentator natin, yung mga palaging nagtutulig sa ating pananampalatayang Katoliko, no? Hindi natin hindi natin sinabi na mali sila sa kanilang sinasabi na ang mga Catholic practices may mabasa sa Biblia meron ding hindi. Nag-agree po tayo niyan. Talaga namang hindi lahat ng mga gawaing Katoliko mababasa sa Biblia, litra por letra, no? May mabasa, halimbawa, yung magmimisa, dahil yung misa, ang ibang salita ito, pero sa Biblia, ang katumbas nito, yung breaking of the bread, yung instruction, yung sugo ng Panginoong Jesucristo na gagawin yung ginawa niya, yung banal na hapunan. Yun ang tinawag natin ngayong misa. Sabi ni Kristo, do this in remembrance of me. Gawin ninyo ito. Kaya ginawa ng mga pare. Kung may pagkakataon, daily. Araw-araw.
Kaya nga may misa tayo araw-araw. Dahil ito ang instruction kasi ng Panginoong Jesucristo, no? Actually, yung Christian worship talaga, misa or breaking of the bread. Dahil yun ang instruction ni Kristo. Hindi yung sa iba kasing mga grupo, ang worship nila yung may pastor lang mag-preach at saka yung merong nakikinig at merong mga kantahan, ganun lang ang kanilang worship. Pero ang turo ni Kristo sa worship natin sa Christianity, yung banal na punan. Do this in remembrance of me. Kaya nga, ang Catholic worship, misa. Dahil yun ang tinuro ni Kristo. Do this in remembrance of me. Kaya nga, tinawag natin ang banal na misa na highest form of worship natin sa pananampalatayang Kristiyano. So, kung walang misa, ibig sabihin walang Katoliko. Walang Catholic Church kung walang misa. Pag sinabing Catholic Church, talagang may misa. Dahil yun ang highest form of worship nating mga Kristiyano. Yun kasi ang tinuro ni Kristo. Hindi ko sinabing mali yung may pastor na mangangaral sa harap ng mga believers. Hindi ko sinabing mali. Tayong mga Katoliko, meron ding ganon. Pero kung magtanong kayo sa Christianity, ano ang highest form of worship natin sa Christianity? Yung misa, dahil yun ang tinuro ni Kristo, yung instruction ni Kristo, gawin ninyo ito sa aking alaala. Yung sinabi niya, ito ang aking katawan, ito ang dugo ko. Kainin ninyo ito, dahil ako ito. Ang aking katawan talagang pagkain. Ang aking dugo talagang inumin. Ibig sabihin, talagang kakainin natin ang Panginoong Jesucristo. Huwag niyong pong mamaliin pag-intindi na yung tinatawag nila mga cannibal, ito mga Katoliko, kumain ng tao. Hindi po gano'n. No? Dapat alamin niyo ano ang kaibahan ng cannibalism at saka yung Eucharist turo ng Panginoong Jesucristo na may terminology tayong ginamit sa simbahan, yung transubstantiation. Na ating natanggap, nakain ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng transubstantiation. Ibig sabihin, hindi nagbago sa paningin yung ibinigay ng pare. Pero yung substance nang dahil sa kapangyarihan ng Diyos, talagang matransform ito sa katawan at tugo ng Panginoong Jesucristo, no? Merong objections, may mga objection ito, pero hindi ko ito tatalakayin dahil hindi ito ang paksa, no? Now, sa mga practices natin, mga kapatid at mga magulang, tandaan natin na yung mga practices, halimbawa yung mga pista sa Old Testament, bakit sa Roman Catholic Church iwalan ng ganun? Mga celebrations ng Katoliko, bago na. Bakit bago? Dahil iba kasi ang New Covenant at Old Covenant. Yung Old Covenant na mga practices, yung mga pista nila, pinahiwatig ito ni San Pablo, ni Apostol Pablo, na tinapos ni Kristo sa krus. Ibig sabihin, pinawalang bisa na iyon, may bisa iyon sa termino na iyon sa Old Testament, Old Testament era. Pero sa New Testament era, kailangang simula na ang bago. Pag sinabi kasing Biblia, old at new. So, kung nasa isip ninyo na katulad lang ang lahat, hindi po ganun. Bakit ang Biblia natin may old at new? Bakit sinabi nating may new pero wala namang new? Hindi po ganun. Pag sinabing may New Testament, ibig sabihin may bago tayong kasunduan. Na hindi katulad yung sa old. Di ba? Malinaw naman yung sinabi ni Jeremias sa kapitulo 31. Kapitulo 31, versikulo 31 hanggang 33.
na ang bagong kasunduan na gagawin ng Diyos ay iba sa old. Tinapos yung old at saka sino ba ang mag-introduce, no? Maggawa ng mga bagong celebration, yung mga kaparian natin. No, pinahiwatig ito sa Hebrews chapter 7 verse 12. Papalitan ang kaparian, papalitan din ang mga batas. Basahin niyo Hebrews chapter 7 verse 12. Papalitan ng kaparian, papalitan din ng batas. Ano yung mapalitan? Hindi yung moral hindi yung moral. Dahil yung moral essence of the law, talagang hindi ito papalitan ng nasa authority dahil common law ito. Pero pagdating sa mga ceremonial, mga pista, mga celebration, ang magbago nito kung meron mang babaguhin yung mga bagong kaparian na sa New Covenant. Wala na po tayong oras. So, itutuloy natin ito sa susunod na linggo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Tatak RMN.